Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, hello sir, tanong lang, ano ang dahilan ng dead in shell at ano ang solusyon para maiwasan yon? Sana masagot nyo po. Salamat mga kaibon. Disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin, ano daw ang dahilan ng dead in shell at ano daw ba ang solution para maiwasan? Alam nyo mga kaibon, nasa breeder po yan. Meron kasing breeder na magaling at meron pong breeder na hindi po magaling. Unahin po natin ang breeder na magaling. Ang isang breeder po na magaling, dapat malakas po ang pakiramdam. Dapat alam niya kung kailan malapit ng mapisa or kailan mapipisa ang itlog. Dapat po ang breeder natin kapag malapit ng mapisa, yun po ang dapat na naliligo or kaya naman nagbabasa ng nesting material para ilagay doon sa ilalim ng itlog na malapit ng mapisa. Yan po ang mga senyales na ang breeder natin ay magaling. Kapag po kasi mga kaibon, ang breeder natin naliligo kapag malapit ng mapisa yung itlog, halimbawa mga 5 days na lang, or kaya naman nagbabasa ng nesting material kapag malapit ng mapisa yung itlog, ang purpose po niyan para po lumambot na yung shell. Kasi mga kaibon, kapag malapit na yung mapisa, yung itlog po ng breeder po natin, binibitakan po nila yan ng konti. Tapos kapag po malapit nang lumabas yung inakay dyan sa loob ng shell, ipinupush po yan ng inakay at kapag pinupush na po yan ng inakay, saka naman po yan papalibutan ng bitak ng breeder po natin. Kapag po meron na po yung bitak, mabilis na po yan makakalabas ang inakay dahil po malambot na po ang shell. So yan po ang purpose kung bakit naliligo ang breeder kapag malapit ng mapisa yung itlog or nagbabasa ng nesting material. Kapag ganyan ang mga breeder po natin, talagang magagaling po yan. Talagang saludo po ako sa mga breeder na ganyan. Yung talagang malakas ang pakiramdam, alam nila kung kailan mapipisa yung itlog po nila. Dito naman tayo sa mga breeder na hindi magaling. Una, merong mga breeder na matagal pa bago mapisa yung itlog, naliligo na, nagbabasa na ng nesting material. Kapag kaganyan ang breeder natin, bugok po ang mga itlog dahil hindi po yan pwedeng basain kapag naglilimlim pa lang at matagal pang mapisa. Merong mga breeder po na ganyan. Pangalawa, yung mga breeder po na hindi po nagpipisa talaga. Naglilimlim lang pero hindi po talaga nagpipisa ng mga itlog. Pangatlo, yung breeder po na hindi po naliligo kapag malapit ng mapisa yung itlog. Hindi rin po nagbabasa ng nesting material. Minsan, meron ding breeder na matagal pa mapipisa yung itlog. Yung itlog nila, kumbaga binibitakan na. Hindi nila alam kung kailan talaga ang sakto na mapipisa yung itlog, mahina ang pakiramdam. Meron pong mga ganyang breeder. Doon sa breeder po na hindi naliligo kapag malapit ng mapisa yung itlog, tulungan po natin. Kaya mahalaga na yung breeder po natin, inoobserbahan natin kapag malapit ng mapisa yung itlog nila. Kapag po hindi nagliligo yan at hindi nagbabasa ng nesting material kapag malapit na pong mapisa yung itlog, tulungan po natin. Ang gagawin po natin na tulong, mag-i-spray po tayo ng tubig dyan sa palibot ng nest box. Huwag po direkta doon sa itlog. Palibot lang po ng nest box. Ang purpose po niyan, maka-absorb ng moist ng tubig yung shell para po lumambot dahil hindi naliligo at hindi nagbabasa ng nesting material yung breeder natin. So yan po ang gagawin nating tulong. Halimbawa 5 days na lang mapipisa na. Mag-i-spray tayo ng
tubig sa palibot ng nest box, konti lang, spray lang, magkaroon lang ng konting moist doon sa itlog para lumambot yung shell. Halimbawa 5 days na lang, ngayon mag-spray tayo, tapos palipasin natin ng 3 araw, saka ulit tayo mag-spray. Palipasin ulit natin sa susunod ng mga 3 araw or 4 na araw, mag-spray ulit tayo para din doon sa mga hindi pa napipisa. So ang gagawin, huwag direkta sa itlog, sa palibot lang po ng nest box. Kumbaga, tutulungan lang natin yung breeder. So yan po ang sagot ko po dito sa katanungan sa atin. Nasa breeder po yan. Meron pong breeder talagang magaling, meron din po talaga hindi. Meron kasing mga breeder minsan din na hindi compatible. Halimbawa, talagang hindi sila nagpipisa, tapos kapag biniyak mo, iba na yung kapares nila, okay na, nakakapag-pisa na sila doon sa mga bago nilang kapares. Meron pong mga ganyan na breeder. Kaya kung meron kayong mga ganyang breeder tapos hindi nyo po mabiyak-biyak pag ganito na merong palaging dead in shell, or kaya naman hindi po nagpipisa, lalo kung magandang parisan, ang pinakang option po dyan, ipaposter nyo po yung itlog para hindi po masayang. So doon sa kaibon natin na nagtanong kay sir, sana po nasagot ko ng maayos yung katanungan po ninyo. Yan po yung unang tanong sa atin. Pangalawang tanong sa atin mga kaibon, Idol, pwede ba parisin ang pale follow na cock sa split ino hen? Thanks, ano kaya ang mga anak? Red eye kaya lahat? So wala po itong ilalabas na red eye. Ang mode of inheritance po ng pale follow, autosomal recessive. Ganon din po ang mga ino. Ngunit hindi po tugma ang kanilang mga dugo, kaya po hindi po yan maglalabas ng red eye. Ang magiging ID po ng anak niyan, split pale follow at possible split ino. So yan po ang magiging ID lang yan. Wala po yan ilalabas na red eye. Yan po yung pangalawa. Pangatlong tanong, Idol, new subscriber at newbie. Tanong, gusto ko lang mag-alaga ng African lovebird. Ano po pwede na alagaan na budget meal lang sana? Wala pa kasi akong alam sa mga African. Alam niyo mga kaibon, sa mga baguhan, sa mga group, magtanong-tanong po kayo kung magkano yung mga benta nila ng mga alaga. Nasa breeder po kasi yan ang presyo. At lagi po ninyong tatandaan sa mga baguhan, huwag po kayong magpepresyo ng ibon. Ang sundin nyo pong presyo, ang presyo po ng breeder. Respeto, kumbaga. Dahil mararanasan mo rin po yan kapag ikaw ay isang ganap na breeder. Kung ano ang presyo nila, sundin natin. Kung hindi kaya yung presyo, pwede tayong maghanap ng iba. So ganun lang po yan. At sa alagaan mo pong ibon, depende po yan sa'yo. Kung ikaw po ay isang baguhan sa pag-aalaga, kung ano po ang nasa puso po ninyo na gusto ninyong kulay or mutation na alagaan, yun po ang sundin po ninyo para po wala tayong halimbawa pagsisisi sa binili natin na ibon. Halimbawa po gusto po ninyo mga Lutino Opa, so yun po ang targetin po ninyo para po yung pag-alaga po ninyo walang pagsisisi na dapat ganito yung kinuha ko, dapat ganito yung So dapat kung ano po ang nasa puso ninyong gustong alagaan, yun po dapat ang sundin po ninyo. About naman sa presyo, depende po yan sa breeder. Kung ano po ang presyo ng breeder, irespeto po natin. Kung hindi po natin kaya yung presyo ng isang breeder, hanap po tayo ng iba. Dahil marami naman po ang mga breeder na nag-aalaga at nagbebenta. Halimbawa po, yung presyo medyo mataas, pwede tayong tumawad ng konti kung magkasundo doon sa presyo na ibinigay mo at sa tinawad mo. Kung magkasundo, deal. Ganun lang po yun kasimple. So kung hindi po kaya yung presyo, hanap po ng iba. So yan po ang dapat mong gawin. Kung ano ang sa puso na dapat mong gusto mong alagaan, yun po ang sundin po ninyo.
Dahil ako share lang ako sa inyo. Halimbawa, gusto ko ng dati ng Power Blue Opaline. So hindi ko kaya yung presyo noon ng Power Blue Opaline dahil mataas ang presyo noon. Ngayon, nag-isip tayo ng iba na mutation, pero gusto rin natin kagaya ng mga dilaw. So yung Lutino noon, medyo mataas ang presyo. Hindi rin kaya. Ngayon, nag-isip tayo ng iba na pwedeng alagaan pero dilaw. Pumunta tayo sa Yellow Bulls. Medyo mataas din ang presyo. Hindi natin kaya. Ngayon, nag-last option tayo. Medyo dilaw pa rin naman. Merong mga Fisher noon na Yellow Pastel. So medyo mababa ang presyo. Yun lang ang kaya. Kumuha tayo ng back-to-back Yellow Pastel. Split Ino. So nagsimula tayo mag-project para makapag-provide tayo ng visual para magkaroon. So ganun lang po ang naging routine natin noon. Pag hindi kaya yung visual, yung pang-project. So doon sa kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos yung katanungan po ninyo. Hanggang dito muna yung video natin. Sa susunod po, sasagutin ko yung ibang katanungan ng mga kaibon natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.